Celebox. Si Yuri ay bagong katulong sa mansyon ng mga Pelyazar. Wala pang isang araw pero nakuha na niya ang loob ng kanyang alaga. Kaya naging close agad sila. Mabait, sweet at caring si Levi kaya napamahal na siya sa batang alaga niya. Maganda naman ang trato sa kanya ng amo nitong lalaki kahit na nahampas niya ito ng walis tambo noong first day of work niya. Makalipas ang isang buwan, nagulat siya nang biglang nagtapat si Lance sa kanya. Tinanong din siya nito kung pwede ba siyang manligaw pero hindi siya pumayag. Binasted niya agad ito. Matatanggal kaya siya sa trabaho dahil nireject niya ang kanyang boss? O baka naman araw-araw siyang kukulitin nito hanggang sa pumayag siyang maging girlfriend nito. Magandang araw mga ka-Dear Selin! Bago ko simulan ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang bisitahin ang ating website na talesofsiren.com or i-download ang ating Tales of Siren app sa Google Play Store at Apple Store. Ito ang unang araw ngayon ng trabaho ni Yuri sa mansyon ng mga Pelyazar. Hindi niya pa nakikita ang kanyang amo dahil ngayon pa lang siya uuwi galing sa kanyang business trip. Samantalang ang alaga naman niya ay tulog na kaya naisipan niyang bumaba para manood ng TV. Ang sarap maging katulong dito sa mansyon ng mga Pelyazar. Only merienda, pwede ka pang manood ng TV kung tapos na ang trabaho mo. Tapos, masarap daw palagi ang ulam. Sambit ni Yuri. Nasa kalagitnaan na siya ng panonood nang may marinig siyang kaluskos mula sa pintuan kaya dali-dali siyang kumuha ng walis tambo. Nang bumukas ang pinto ay mabilis niyang hinampas ang magnanakaw. Diyos ko po! May nakapasok na magnanakaw! Sigaw ni Yuri. Di ako magnanakaw! Ouch! Ang sakit mong mga hampas ha! Sambit ni Lance. Yuri, anong ginagawa mo? Pasigaw na tanong ng butler na si Robert. Tsaka lang siya natigil sa paghampas nang biglang lumitaw si Butler Robert sa kanilang harapan. Hinahampas ang lalaking to, Butler Robert! Aba, sobrang confident mo naman at hindi ka pa talaga nagsuot ng mask. Tapos ang sosyal pa ng suot mo. Sigurong ganyan ang attire mo para hindi ka mapagkamala na magnanakaw. Nako, dapat malaman ng mga katulong dito na iba na ang modus ng mga magnanakaw ngayon. CEO na ang datingan nila at hindi na mukhang dugyot. Sambit ni Yuri habang nakatingin sa lalaki. Sir, okay ka lang po? Nag-aalalang tanong ni Robert. Namutla si Yuri nang marinig niyang tinawag ni Butler Robert na Sir ang lalaking hinampas niya. I'm okay, Manong Robert. No need to worry. Sinong babaeng to? At anong ginagawa niya dito sa mansyon ko? Mariin na tanong ni Lance. Siyang bagong nani ni Levi, sir. Wala naman siyang criminal record at mahaba ang pasensya niya kaya hinar ko na siya agad. Siya lang ang pumasa sa mga pagsubok na hinanda ko kahapon. This woman, kung hindi lang siya pumasa sa mga pagsubok na hinanda ni Manong Robert, baka sinisante na niya agad ito. Tsaka mukha ba siyang magnanakaw? Sa gwapo niyang to? Nakakainsulto naman ang babaeng ito. Pero teka, anong oras na ba't hindi pa siya natutulog? Kaya naman pala hindi pa natutulog ang babaeng ito dahil nanunood pa ng K-drama. Napataas na lang ang isang kilay niya nang mapansin niyang bigla na lang naging maamong tupa ang dalaga ngayon. Hindi na siya makatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi tulad kanina na ang tapang-tapang niya. You, what the hell are you thinking? May magnanakaw bang confident pumasok sa main door? Tanong ni Lance. Wala po, sir. Pasensya na po talaga at hindi ko po sinasadyang hampasin ka ng walis tambo. Saan ni Yuri? Matalim niyang tiningnan ulit ang dalaga. And this is my mansion. Ba't mo naman akong napagkamalang magnanakaw? Akala ko po kasi talaga magnanakaw ka dahil bigla ka na lang pumasok dito. Sana kumatok ka man lang. Nakangusong sambit ni Yuri na laglag ang panga ni Lance. May may-ari bang kumakatok sa sarili niyang mansyon? Where's your brain, ha? Meron naman po, sir. Nako, sir, gabi na pala. Umakyat na po kayo sa itaas at magpahinga. Galing pa naman kayo sa mahabang biyahe. Good night po. Sambit ni Yuri. Dali-dali niyang pinatay ang TV at kinuha ang pinagkainan niya ng fries.
Pinagalitan niya ang kanyang sarili nang makarating siya sa kusina. Mabuti na lang talaga at hindi siya sinasante ng boss niya. Pero in fairness, ang gwapo niya. Kaya pala hindi magkanda-o-gaga ang mga naging nani ni Levi dahil may maipagyayabang naman pala ang ama nito. Tapos, mayaman pa. Thank you Lord at hindi ako tinanggal ng boss ko sa trabaho. Pero paano na ako niyan? Wala na akong mukhang mahihaharap sa kanya dahil sa ginawa ko kanina. Kung bakit ba kasi hinampas ko siya. Ay, buhay nga naman. Araw-araw na lang akong tinitest ni Lord. Kinabukasan, maagang gumising si Yuri dahil gusto niyang bumawi sa kanyang amo. Good morning, Manang Rosie! Nakangiting bati ni Yuri. Oh, ikaw pala yan, Yuri. Magandang umaga rin sa'yo. Ang aga mo naman atang nagising. Oh, bakit ikaw ang nagluluto ngayon? Nasaan si Jovi? Tanong ni Rosie. Manang, may kasalanan kasi ako kay sir kaya gusto kong bumawi sa kanya. Kaya ipinagluto ko siya ng ulam ngayon. Don't worry po. Magluluto pa rin po mamaya si Ate Jovi ng ibang putahe ng ulam. Pasensya na po Manang ha kung pinakialaman ko ang mga gamit dito sa kusina. Wala namang problema, iha. Lahat naman tayo dito ay pwedeng mangialam sa mga gamit dito sa kusina. Ang bango naman ng niluluto mo. Dinamihan ko talaga tong niluluto ko para matikman ninyong lahat ito. Maraming salamat, iha. Alam mo ba, gustong gusto kitang bata ka. Ang bait mo kasi tapos masipag pa at napaka-friendly mong babae. Nang maluto ni Yuri ang chicken curry, hinanda na niya ito sa lamesa. Siyempre, nagprito rin siya ng manok na ulam naman ng kanyang alaga. Naluto na rin ang mga puto at leche flan na panghimagas nila mamaya. Ready na itong iserve. 7:00 ng umaga nang bumalik si Yuri sa kanyang silid upang maligo. Pagkatapos niyang maligo, nagbihis na siya at nag-ayos sa kanyang sarili. Wow! Gising na pala ang alaga ko! Good morning, Be! Wika ni Yuri nang makapasok siya sa silid ni Levi. Good morning, Ate Yuri. Ang ganda-ganda mo po. Para ka pong Diyosa na bumaba sa langit. Nako, ang aga-aga binubola mo na naman ako, Be. Pero thank you, Levi. Ay, oo nga pala. May nakalimutan po akong itanong sa'yo kagabi. Ilang taon ka na po ba? May boyfriend ka na ba? O baka naman may asawa ka na? Napakamot na lang si Yuri sa kanyang ulo. Akala niya tapos na ang interview niya, subalit may final interview pa pala. I'm 26 years old and I'm single. Wala pa akong asawa, Be. Wala pa sa isip ko yan. Bakit mo natanong? Curious lang po ako. Please take good care of me. I'm rooting for you. Sana hindi ka katulad ng mga naging nani ko. Sambit ni Levi. Don't worry, trabaho ang pinunta ko rito at makakaasa kang hindi ko lalandiin ang daddy mo. Hindi ko naman siya type, no? Sambit ni Yuri. Wala pang 3 araw na kasama niya si Yuri. Subalit masasabi niyang mabait itong tao. Maalaga rin ang dalaga at napaka-attentive niya. Overall, pasado siya bilang nani niya. Ang mga naging nani niya kasi noon, hindi siya inaalagaan ng maayos at palagi pa silang nagpapapansin sa daddy niya. Ay, wow, very good kang bata ka. Ikaw bang nag-ayos nitong higaan mo? Tanong ni Yuri. Opo, Ate Yuri. Sagot ni Levi. Ang good boy naman itong alaga ko. Pahagat pakis nga si ate. Wika ni Yuri. Sa kabilang banda, papasok na sana si Lance sa kwarto ng kanyang anak, subalit hindi natuloy nang makita niyang pinugpog ng halik ni Yuri ang buong mukha ni Levi. Hindi lang yan, niyakap niya pa ito. Wow, close na agad sila? Mahina siyang tumikim para maagaw niya ang atensyon ng dalawa. Uy, sir, ikaw pala. Pasok po kayo. Sambit ni Yuri. Daddy, may bago na akong nani. Siya po si Ate Yuri. Ate Yuri, siya naman ang daddy ko. Lance ang pangalan niya. Wika ni Levi. Matamis nang initian ni Yuri ang kanyang amo na parabang wala siyang ginawang katangahan kagabi. Hello po sir, magandang umaga. Good morning. Matipid na sabi ni Lance. Ate, huwag kang matakot kay daddy. Mukha lang siyang seryoso at nakakatakot pero mabait naman siya. Noted, be. Pero don't worry, hindi naman ako takot sa kanya eh. Tara na, kain na kayo. Nakaready ng breakfast nyo.
What do you mean kayo, ate? Sabay-sabay tayong lahat nakakain ng breakfast. Tuwing kumakain po kami, palagi naming kasamang kumain ng mga kasambahay. Ah, ganun ba? Akala ko kasi tsaka lang kami kakain kapag tapos na kayo. In fairness, mabait talaga ang daddy mo. Nang makita ni Levi na fried chicken ang ulam niya ngayon, dali-dali siyang umupo sa upuan. Napawaw na lang siya nang makita niyang may puto at leche flan pa na nakahanda sa lamesa. Mapaparami na naman siya ng kain ito. Thank you po, Ate Jovi. Alam na alam mo talaga ang favorite ko. Sambit ni Levi. Hindi ako nagluto niyan, Levi. Si Yuri ang nagluto ng fried chicken mo at pati na rin itong chicken curry. Is that true, ate? Thank you po. You're welcome, be. Kain ka ng marami ha. Ubusin mo lahat ng kanin na binigay ko sa'yo. Pagkatapos sandukan ni Yuri ng kanin at ulam si Levi, si Lance naman ang pinagsilbihan niya. Kain ka rin ng marami, sir. Sana magustuhan mo itong ulam na niluto ko. Peace offering ko yan sa'yo. Mahinang sabi ni Yuri. Napataas naman ng kilay si Lance. Wala bang lason to? Baka mamaya may lason pala to Hala, grabe siya oh. Wala pong lason yan, sir. Ang sarap ng chicken curry mo, Yuri. Hindi ka lang pala maganda. Masarap ka rin palang magluto. Kaya ang swerte-swerte na mapapangasawa mo. Sabi ni Jovi. Thank you, ate. Pero mas masarap kang magluto. Napangiti na lang si Yuri nang mapansin niyang nagsandok ulit ng kanin at ulam ang boss niya. Mukhang pati si Butler Robert ay nasarapan din sa luto niya. Masaya at puno ng kwentuhan ang kanilang agahan dahil sa mga kasamahan niya. Napansin niyang hindi pala masyadong strikto ang boss nila tapos hindi rin ito killjoy. 8:00 ng umaga nang umalis si Lance sa kanilang mansyon. Habang nasa biyahe siya, ay biglang sumagi sa kanyang isipan ang bagong nani ng kanyang anak. Manong Robert, sa tingin mo, magtatagal kaya si Yuri sa trabaho niya? Biglang tanong ni Lance. Para sa akin, sir, magtatagal siya. Kasi kasundo niya si Levi at wala naman siyang interes sa'yo. Napagkamalan ka nga niyang magnanakaw Walang prenong sabi ni Robert. Kinalimutan ko na nga ang nangyari kagabi pero pinaalala mo pa talaga sa akin. Sambit ni Lance. Siya nga pala, sir. Hindi mo ba tinikman kanina ang mga puto at leche flan? Masarap din ang mga dessert na ginawa ni Yuri. Hindi, dahil busog na ako kanina. Hindi ko na kayang kumain ng dessert. Siya ang gumawa nun? Gulat na tanong ni Lance. Oo, sir. Pinabaunan niya nga ako ng puto dahil napansin niyang nasarapan ako sa dessert na ginawa niya. What? Pinabaunan ka ng puto tapos ako wala? Dapat pinabaunan niya rin ako dahil ako ang boss niya. Kung gusto niyo ng puto, sir, sa'yo na lang to. No thanks. Sambit ni Lance. Seriously? Hindi man lang siya naisipan ni Yuri na pabaunan ng puto? Dapat siya ang pinapabaunan niya dahil hindi siya nakakain ng puto kanina. Nako, bakit ba big deal sa kanya kung hindi siya pinapabaunan ng babaeng iyon? Sa kabilang banda, umagang-umaga, hindi na maipinta ang mukha ni Yuri. Paano ba naman kasi nahulog niya ang kanyang cellphone sa sahig at hindi na ma-open ito? Ate Yuri, bakit ka sad? Tanong ni Levi. Malakas namang napabuntong hininga ang dalaga. Hindi na gumagana ang cellphone ko, be. Diyos ko, baka mamaya isipin ng kaibigan ko tinakbuhan ko na ang utang ko sa kanya dahil hindi na niya ako makontak. Don't worry, ate. Pag uwi ni Daddy, magpapabili ako ng bagong mong cellphone. Hoy, be, nakakahiya. Huwag na. Manghihiram na lang siguro ako ng cellphone dito. Total, mabait naman ang mga tao rito Sambit ni Yuri. Baka isipin pa ng amo niya na ginagamit niya si Levi. But I want to give you a phone, ate, because you took good care of me. Tapos tinuturuan mo pa akong magsulat ng pangalan ko, magbasa at magbilang. Kaya deserve mong magkaroon ng bagong cellphone. Nilapitan ni Yuri si Levi at ginulo ang buhok nito. Ikaw talaga? Siyempre, kailangan kitang turuan para hindi puro iPad ang inaatupag mo. Simula ngayon, babawasan ko na ang screen time mo sa paggamit ng gadgets ha. Maliwanag? Okay po, Ate Yuri. I will not complain if you will confiscate my cellphone and iPad. Kaya gustong gusto kitang bata dahil mabilis kang kausap at palagi mo akong sinusunod. Magtatagal talaga ako bilang nani mo kung ganyan ka kabait.
sabi ni Yuri. Ate, puntahan natin si Daddy mamaya sa office niya. Tapos, aayain ko siyang mag-mall tayong tatlo kung hindi siya busy. Wika ni Levi. Halabe, baka pagalitan tayo ng daddy mo. Hindi ate, akong bahala sa'yo. Dahil gusto talaga ni Levi na puntahan ng kanyang ama, pinaliguan na ni Yuri ang alaga niya. Nagsuggest pa ito na gusto niyang matchy-matchy sila ng damit. Sa totoo lang, natutuwa siya sa alaga niya. Sweet kasi siya na bata at mapagmahal. Pagkatapos niyang paliguan at bihisan ang kanyang alaga, pumunta na si Yuri sa kanyang silid at nagbihis na rin. Be, tara na! Si Manong Jugs ang maghahatid sa atin ngayon. Nasabihan ko na rin si Manong Rosie na aalis tayo ngayon. Saan ang punta nyo? Ay, bongga! Machi-machi pa kayong dalawa! Sambit ni Jovi. Sa opisina kami ni Daddy pupunta ngayon, Ate Jovi. Ang ganda ni Ate Yuri, no? Bagay na bagay sa kanyang long dress na suot niya ngayon. Maganda bang tingnan na pareho kami ng color na suot? Bibong tanong ni Levi. Oo naman, sobrang ganda tingnan. Litaw na litaw ang kagwapuhan at kagandahan yung dalawa. O siya, mag-ingat kayo ha. Yuri, ikaw nang bahala kay Levi. Opo, Ate Jovi. Paano ba yan? Alis na kami. See you later! Sambit ni Yuri. Ate Yuri, mas gusto mo bang magsuot ng dress kaysa pantalon? Pansin ko kasi palagi kang nakadress. Sa totoo lang, mas mukha kang amo nila Ate Jovi kaysa nani ko dahil ang sosyal ng mga suot mo. But I like your everyday outfit, Ate Yuri. Oo be, mas komportable kasi ako kapag ganito ang suot ko kaysa nakapantalon, tsaka hindi rin marami ang mga labahan ko kapag puro dress ang suot ko. Tumango-tango naman si Levi. May ideya na siya kung ano ang ereregalo niya kay Yuri. Napangiti na lang siya nang lagyan siya ng seatbelt ng kanyang nani. Ang sarap sigurong maging mommy ng Ate Yuri niya. Ate, malapit na tayo! Sambit ni Levi habang yakap-yakap niya si Yuri. Be, wag na lang kaya tayong tumuloy. Ayokong matanggal sa trabaho lalo na't kailangan ko ng pera ngayon dahil may babayaran pa akong utang. Paiyak na sabi ni Yuri. Ate, nandito na tayo kaya bawal nang umatras. Tsaka, hindi ka naman tatanggalin ni Daddy sa trabaho eh. Just me. Sambit ni Levi. Hinila na niya si Yuri palabas ng sasakyan. Maraming salamat Manong Jugs. Ingat ka pa uwi. Wika ni Yuri sa matanda. Nalaglag ang panga ni Yuri nang makita niya kung gaano kataas ang building na nasa kanyang harapan. Ilang palapag ba to? Mukhang hindi basta-basta ang amo niya. Mukhang bilyonaryo. Sana all. Pinagtitinginan sila ng mga empleyado nang makapasok sila sa kumpanya ng kanyang boss. Pero itong alaga niya, dadma lang sa mga taong nakatingin sa kanilang dalawa. Good morning, ma'am. Busy ba ngayon si Mr. Peliazar? Magalang na tanong ni Yuri sa sekretary ni Lance. Hindi natuloy ang sasabihin niya dahil biglang sumigaw si Levi. Daddy, Daddy! Sigaw ni Levi nang lumabas ang kanyang ama sa opisina nito. Anak, sinong kasama mo? Gulat na tanong ni Lance. Si Ate Yuri po! Ate, come here! Pasok na tayo sa office ni Daddy! Hello po, sir. Pasensya na po kung pumunta kami ni Levi dito ng biglaan. Dinalhan pala kita ng puto at leche flan. Nakangiting sambit ni Yuri. It's okay. Pwede kayong pumunta dito ni Levi kung kailan nyo gusto. By the way, thank you rito ah. Nakangiting sabi ni Lance. Pero mabilis niya ring binawi ang ngiti niya. Hala, ngumiti ka. Ngiti ka nga ulit, sir. Sambit ni Yuri. Di naman akong ngumiti kanina. Namalikmata ka lang siguro. Masungit na sabi ni Lance. Pinaupo niya si Yuri sa sofa habang ang kanyang anak naman ay nasa kandungan niya. Ngayon niya lang natitigan ng matagal ang dalaga at masasabi niyang maganda talaga ito. Matangkad siya, maputi, sexy at sobrang nakakaakit ang kanyang mga mata. Gandang-ganda rin siya sa natural na wavy hair ni Yuri. Daddy, alam kong maganda si Ate Yuri, pero wag ka namang masyadong magpalata na nagagandahan ka sa kanya. Bulong ni Levi sa ama. Bigla tuloy nawala ang angas ni Lance. Anong pinagsasabi mo dyan, anak? Sinong maganda? Siya? Di kaya siya maganda? Utot mo, Daddy. Deny ka pa ng deny. Kanina pa ako nakatitig sa'yo.
Huwag ka nang umasa daddy na lalandiin ka niya dahil hindi ka raw niya type. Siguro napapangitan siya sa'yo at hindi ka pasok sa standards niya. Ako ba ang topic niyong dalawa kaya kayo nagbubulungan? Tanong ni Yuri sa mag-ama. Sabay namang umiling si Lance at Levi. Di po ate, nilalambing ko lang po si daddy. Sambit ni Levi. Ayaw naman niyang ilaglag ang ama nito. Ganon ba be? So anong gagawin natin ngayon dito? Magtititigan na lang ba tayo sa isa't isa? Cherries! Total nandito kayong dalawa ngayon. Magmumall na lang tayong tatlo. Pero kailangan ko munang tapusin itong ginagawa ko. Mabilis lang to. Anak, doon ka muna kay Ate Yuri mo. Yes po daddy, bilisan mong tapusin yung ginagawa mo daddy ha. Dapat huwag mo kaming paghintayin ng isang oras. Sambit ni Levi. Yes anak, mabilis lang talaga to. Dahil walang dalang iPad ngayon si Levi, nilabas ni Yuri ang dala niyang lapis at papel. Habang nagtatrabaho si Lance, tinuturuan niyang magsulat ng pangalan ang kanyang alaga. Iniwan niya muna saglit si Levi at pinuntahan niya si Lance. Ay, sir, sorry sa istorbo ha, pero pwede ko bang kunin ng isang Tupperware sa binigay kong eco bag kanina? Kukuha lang ako ng merienda ni Levi. Yung sayo, itong kulay gray na Tupperware. Ubusin mo lahat yan ha? Sambit ni Yuri. Don't worry, uubusin ko talaga to. May gusto ka bang kainin? Drinks? Tanong ni Lance. Wala po sir, nagdala rin kasi ako ng tubig. Thank you. Lumiwanag ang mukha ni Levi nang makita niyang may bitbit na Tupperware si Yuri. Ate, what's that? Pagkain? Pengi po. Sambit nito. Puto at leche flan be. Merienda ka muna. Wika ni Yuri. Ang sarap talaga ng puto mo ate. Marunong ka rin mag-bake ng cake? Oo naman be. Gusto mo bang mag-bake tayong dalawa? Opo ate, gusto ko. Masayang sabi ni Levi. You're so talented ate. Sa kabilang banda, nang matapos ni Lance ang ginagawa, nilapitan niya si Yuri at Levi at tinulungan si Yuri sa pagliligpit. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang aksidente niyang mahawakan ang kamay ng dalaga, kaya agad niya itong binitawan at bahagyang lumayo. Tara na, punta na tayo sa mall. Sambit ni Lance. Yay! Let's go na ate Yuri. Hold my right hand. Daddy, hawakan mo rin ang kaliwa kong kamay. Sabik na sabi ni Levi. Anong gusto mong gawin natin mamaya anak? Tanong ni Lance. Gusto ko pong maglaro tayo sa arcade, Daddy. Tapos, bili tayo ng bagong cellphone ni Ate Yuri kasi nabasag yung kanya. Ani Levi. Hala, wag na be. Okay lang kahit wala pa akong cellphone. Makikihiram lang ako kay Ate Jovi. Mabilis na tugon ni Yuri. Nasira pala ang phone mo. Bibilhan kita ng bago. Hindi pwedeng wala kang cellphone. Lalo't tatawag ako sa'yo tuwing nasa kumpanya ako. Wika ni Lance. Noted po sir. Pero kipad na lang muna para maliit ang kaltas. Kapag nabayaran ko na ang utang ko, tsaka na ako bibili ng mamahaling phone. Sagot ni Yuri. Sino bang nagsabing ikakaltas ko yan? Hindi mababawasan ang sahod mo. Welcome gift ko na lang. Ah, ganun ba sir? Salamat po. Promise, lagi kitang i-update kay Levi. Nakangiting ani ni Yuri. Ang hirap talagang tumanggi kapag grasya ang lumalapit. Akala ni Yuri na si Butler Robert ang maghahatid, pero mismong si Lance pala ang magdadrive. Kaya sumakay sina Yuri at Levi sa backseat. Agad na sumimangot si Lance nang makita si Yuri sa likod. Hey, I'm not your driver. Doon ka sa front seat. Ay, sorry sir. Akala ko dito rin ako uupo. Baba lang ako saglit ha. Ikaw, Daddy, gusto mo palang makatabi si Ate Yuri. May I'm not a driver ka pang nalalaman. Pang-aasar ni Levi. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong sinasabi mo. Natatawang sabi ni Lance. Napansin niyang hindi pa naka-seatbelt si Yuri kaya lumapit siya rito. Hoy sir, anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ni Yuri nang halos magkalapit ang mukha nila. Next time, huwag mong kalimutang ibakal ang seatbelt mo. Matamlay na paliwanag ni Lance. Ay, sorry po. Akala ko nakabit ko na. Thank you, sir. Nahihiyang sagot ni Yuri. Pagdating sa mall, diretsong arcade sila. Unang laro ay basketball. Lance at Levi versus Yuri. Ano ba yan? Ang galing niyo masyado! Reklamo ni Yuri. Ang bagal mo kasing mag-shoot.
Tukso ni Lance. Yay! Panalo kami! Sigaw ni Levi matapos mag-shoot. Congratulations, be! Bati ni Yuri. Thank you, Ate Yuri. Better luck next time. Daddy, baba mo na ako. Sa claw machine naman tayo. I want a Stitch stuffed toy, Daddy. Sa tapat ng claw machine, nag-selfie muna silang tatlo. Buti at game ang boss ni Yuri sa kahit anong gusto nilang laro. Go, Daddy! Kaya mo yan! Hikayat ni Levi. Sir, malapit nang maubos ang token natin. Bili pa ako? Tanong ni Yuri. Yes, please. Maikli niyang sagot. Daddy, ako naman. Kanina ka pa dyan eh. Singit ni Levi. O sige anak. Payag ni Lance. Hirap kunin ang stuffed toy. Baka bumili na lang siya para kay Levi kung hindi makuha. Oh, anong nangyari? Mukha kang naiinis, be. Tanong ni Yuri pagbalik niya. Ate, ang hirap kunin ng Stitch. Nakakainis. Maluha-luhang daing ni Levi. Huwag kang mainis. Ako naman ang susubok. Ani Yuri. Sige ate, galingan mo ha. Go, go, go! Go, go, go! Sigaw ni Levi. Sana makakuha si Ate Yuri, Daddy. Pero okay lang kung wala. May next time naman po. Positibong sambit ni Levi. That's my son. I love you, anak. Wika ni Lance. I love you too, Daddy. Thanks at dinala mo kami ni Ate Yuri dito. Paulit-ulit na hindi nakukuha ni Yuri ang Stitch, pero hindi siya sumuko. Malapit nang maubos ang token, kaya kailangan niyang galingan. Masarap kasi sa pakiramdam na makasungkit ng stuffed toy sa claw machine, lalo na't ayaw niyang mabigo si Levi. Beh, last try ko na to. Baka masira ko pang salamin pag inulit ko. Biro ni Yuri. Okay po, ate. Sagot ni Levi. Tahimik na nagdasal si Levi na sana makuha ng nani niya ang gusto niyang laruan. Oh my gosh! Nakuha ko ang Stitch! Nakuha ko! Masayang sigaw ni Yuri. Masayang ipinakita niya ito kay Lance at Levi. Sa sobrang tuwa, napayakap siya kay Lance. Ay, sorry sir. Hindi ko sinasadyang mayakap kayo. Bulalas ni Yuri at mabilis na lumayo. Halos sinampal ang sarili. It's okay. No worries. Kalmadong tugon ni Lance. Levi! Eto na ang Stitch mo! Alagaan mo mabuti ha? Bilin ni Yuri. Yes po, ate. Thank you so much. I love you, Ate Yuri. You're the best! Di nila namalayan ang oras dahil halos lahat ng laro ay sinubukan nila. Bandang 12:30 p.m. lumabas sila ng arcade at dumiretso sa isang fine dining restaurant. Nanlaki ang mata ni Yuri sa presyo ng pagkain. Sir, hindi ko yata afford dito. Baka lumipat na lang tayo? Kinakabahang sabi ni Yuri. Sino bang nagsabing magbabayad ka? Siyempre, sagot ko lahat. Maliwanag. Seryosong sambit ni Lance. Yes po sir, wala nang bawian na. Kasi ang o-orderin ko ay yung pinakamahal. Natatawang biro ni Yuri. You can order anything. Your boss is rich. Pagyayabang ni Lance. Napangiti si Levi at biglang kumontra. Daddy, iba na yan na. May gusto ka kay Ate Yuri, no? Diyos mio, hinaan mo nga yung boses mo. Bulong ni Lance. Nakakahiya kay Ate Yuri mo. Tumigil lang sila nang dumating ang mga pagkain. Nag-pray muna silang tatlo, tsaka sabay-sabay kumain. Napaatras si Yuri sa sarap ng bawat subo. Daddy, gusto kong maging mommy si Ate Yuri. Gusto kong tawagin siyang mommy. Biglang sabi ni Levi. Gulat na nagkatinginan si Lance at Yuri. Be, ano kasi, may mommy ka naman. Baka magalit siya o palayasin ako. Pag-aalalang sagot ni Yuri. You don't love me na, Ate Yuri? Ayaw mo ba akong maging anak? Biglang umiyak si Levi. Be, huwag ka nang umiyak. Oo na, papayag na ako maging mommy mo. Basta tumigil ka na. Ani Yuri. Buti na lang nasa private dining room tayo. Yay! Mommy Yuri na kita! Masiglang sigaw ni Levi. Pero be, paano ang mommy mo? Hindi ba siya magagalit? Tanong ni Yuri. Di na po siya magagalit. Matagal na pong patay ang tunay kong mommy.
Malungkot na paliwanag ni Levi. Naawa si Yuri at niyakap ang bata. Marahang hinahaplos ang likod nito at hinalikan ang ulo. Tinitigan sila ni Lance na pagtantong mabilis na napamahal si Levi kay Yuri. Sanay siyang hindi agad makapagpalagay ang loob ng anak. Pero si Yuri, wala pang isang linggoy nakuha na ang loob ni Levi. Kaya plano niyang taasan ang sahod nito para hindi ito umalis. Daddy, Mommy, thank you for today. Super nag-enjoy po ako. Nakangiting sabi ni Levi. You're welcome, anak. Simula ngayon, babawi na ako sa lahat ng pagkukulang ko. I love you, son. Wika ni Lance. Mommy, may sasabihin ka ba kay Daddy? Biglang tanong ni Levi kay Yuri. Napakamot ng ulo si Yuri. Naninibago siya sa bagong tawag ni Levi. Thank you sir sa bagong cellphone. Iingatan ko to. Mas lalo kang gumwapo sa paningin ko nang bilhan mo ko ng latest iPhone. So, plus 10 points ka. Natatawang sabi ni Yuri. You're welcome. Salamat din sa pagsama mo. Nag-enjoy kami ni Levi. Labas ulit tayo sa Sunday kung pwede ka. Syempre sir, okay lang. Wala naman akong lakad eh. Yay! Family bonding ulit! I like it! Tuwang-tuwang sigaw ni Levi, sabay hawak sa kamay ng ama at patalon-talon. Makalipas ang isang buwan, mas tumindi ang paghanga ni Lance kay Yuri, lalo na't parang tunay na anak na ang turing nito kay Levi. Pakiramdam niya, handa na ulit siyang magmahal. Anak, pwede bang masolo ko si mommy mo ngayon? Gusto ko siyang ipasyal. Ani Lance, nanliit ang mga mata ni Levi. Sino magbabantay sa akin? Bakit ayaw mo kong isama? Si Manang Rosie at Butler Robert muna ang titingin sa'yo. Mahirap dumiskarte sa mami mo kung andun ka. Baka ikaw lang ang pansinin. Biro ni Lance. O sige, basta bilan mo ko ng pasalubong at bilisan mo ha. Baka maunahan ka pa ng ibang manliligaw ni Mommy Yuri. Kaya nga kikilos na ako. Baka mawala pa siya sa akin. Aniya. Oh, ayan na si Mommy. Good luck, Daddy ah. Huwag kang papetiks-petiks ha. Sabik na bulong ni Levi bago tumakbo patungong kusina. Lumapit si Lance kay Yuri. Yuri, si Manang Rosie muna ang bahala kay Levi. May pupuntahan tayong dalawa. Hala, baka magwala si Levi kapag nalaman niyang aalis ako. Nag-aalalang tugon ni Yuri. Don't worry, nasabihan ko na siya. Ganun ba? Wait lang, magbibihis ako. Maupo ka muna. Wika ni Yuri. Pag-alis ni Yuri, sumulpot si Levi. Malalim itong nagbuntong hininga at tinapuna ng masamang tingin ang ama. Daddy naman, parang normal na empleyado lang ang kausap mo. Dapat, sweet ka agad kay Mommy. Paano siya mai-inlove kung ganyan ka dumiskarte? Mukhang galit ka anak ka. Tanong ni Yuri nang bumaba ito. Ha? Hindi, Mommy. Di ako galit. Di ba, Daddy? Biglang ngiti ni Levi. Yes anak, sige alas na kami. Pagbalik namin, magiging sweet na sa akin ang mommy mo. Bulong ni Lance. Levi, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si Manang Rosie ha. Kung namimiss mo ko, tawagan mo lang ako. Sabi ni Yuri. Yes po, Mommy. Ingat kayo ni Daddy. I love you both. Masayang sabi ni Levi. Pagdating sa Tagaytay, naaliw si Yuri sa tanawin. Hinila niya si Lance at nagpakuha ng litrato. Nagpicture din silang dalawa at biglang lumakas ang kaba ni Yuri nang ipulupot ni Lance ang braso nito sa kanyang bewang. Send mo sa akin yung pictures natin. Gagawin kong wallpaper. Ani Lance. Hoy, magkasintahan ba tayo? Natatawang kontra ni Yuri. Hindi pa, pero malapit na. Nagbibiro si Lance. Hala, crush mo pala ako? Akala ko update lang kay Levi ang gusto mo. Yun pala, gusto mo lang akong ka-text. Sarkastikong biro ni Yuri. Oo, matagal na. Hindi ko na kayang itago. Mahal na kita, Yuri. Pwede ba akong manligaw? Natigilan si Yuri. Sir, hindi pa ako ready. Gusto kita, pero ayoko po munang magpaligaw. Sana maintindihan mo. Naku, baka tanggalin mo ako pag binasted kita ha. Ipapakulam talaga kita pag ginawa mo yun. Ouch! Bastard agad. Pero hindi ako susuko. Liligawan pa rin kita araw-araw. Matatag na sabi ni Lance. Naglibot sila matapos ang pagtatapat na iyon.
Hindi nila namalayang magka-holding hands na pala at halos sumabog sa kilig si Lance. Yuri, ang ganda mo talaga. Tayo ka riyan at kukuhanan kita ng picture. Yaya ni Lance. Salamat Lance. Kunan na rin kita ng litrato mo. Kanina mo pa ako binibidahan eh. Pagkatapos natin dito, may papakita ako sa'yo. Aniya sabay turo sa isang puting villa. Teka, anong gagawin natin doon? Magja-jack and poy ba sa bawat sulok? Kunot noong tanong ni Yuri. Hoy, kung ano-anong iniisip mo Hindi ako masamang tao Sa tapat ng villa, tinakpan ni Lance ang mga mata ni Yuri pagpasok nila. May inihanda pala siyang sorpresa. Pag-alis ng takip, tumambad ang dekorasyong malinaw na ginawa para kay Yuri. Happy birthday to the most beautiful woman in my eyes. Thank you for bringing happiness into our lives. Pahayag ni Lance. Wish ka muna bago mo i-blow ang candle. Napaluha si Yuri. Thank you, Lance. Ang sarap pala ng pakiramdam na may umaalala ng birthday ko. Pasensya na hindi ako sanay Simula nang mamatay ang parents ko, hindi na ako nagsa-celebrate. Wala yun, Yuri. Every year nang may handa ka mula ngayon. Sabi ni Lance sabay halik sa noon niya. Paano mo pala nalaman na birthday ko ngayon? Nakita ko sa NBI clearance mo. Sagot ni Lance at kumindat pa. At heto ang regalo ko. Favorite flowers mo at isang kwintas. Ha? Totoong gold ba to? Nangingiting tanong ni Yuri. Yes, at bawal isang la. Kung kailangan mo ng pera, sabihan mo lang ako. Willing ako maging sugar daddy mo. Pagbibiro ni Lance. Sa sobrang tuwa, nahalikan ni Yuri si Lance. Nang lalayo na siya, mabilis siyang hinawakan ni Lance sa bewang. Pagkatapos ng kanilang halikan, niyaya siya ni Lance na kumain na sila at in-enjoy ang setup na puno ng rose petals at lumulutang na balloons. Nagkwentuhan pa sila at inaya siyang sumayaw ni Lance. Salamat ulit sa effort mo. Pero bago tayo umuwi, bilhan muna natin ng pasalubong si Levi at mga kasambahay. Hiling ni Yuri. Sige, muntik ko pang makalimutan. Sang-ayon ni Lance. Pag-uwi nila, madilim ang buong mansyon. Napasigaw pa si Yuri nang may pumutok na party poppers at biglang lumiwanag. Happy birthday, Mommy! Sigaw ni Levi. Hindi lang si Daddy ang may surprise. Thank you, anak! Ang daming pagkain pati lechon. Maraming salamat sa inyong lahat, Tuwang-tuwa na sabi ni Yuri. Sponsored by Lance Peliazar yan, Mommy! Biro ni Levi. Buong gabi ay masaya silang nagsalo. Maging si Butler Robert na laging seryoso ay nakitawa at nakisakay sa mga biro. Makalipas ang 2 linggo, pumayag na si Yuri na ligawan siya ni Lance dahil matyaga itong nanunuyo araw-araw. Mommy, Daddy, anong meron? Bakit ka nagluluto ng spaghetti? May birthday po ba? Sunod-sunod na tanong ni Levi. Walang may birthday, anak. Baon lang natin yan para sa family picnic sa farm. Paliwanag ni Yuri. Yehey! Excited na ako! Pero Daddy, imbis na tumulong, kung makayakap ka naman kay Mommy parang kuwala. Himutok ni Levi. Grabe ka naman makadikit, Daddy. Para kayong mag-boyfriend at girlfriend hindi pa naman kayo. Guard, may baliw dito. Pakikuha nga. Pabirong sabi ni Levi, sabay lingon sa ama. Naglalambing lang ako at malapit na akong sagutin ng mommy mo. Depensa ni Lance. O edi mabuti, para magkakapatid na ako. Gusto ko ng baby sister o brother. Ang bagal mo kasi, Daddy. Natatawang banat ni Levi. Araw ng Biyernes nang biglang bumisita si Rachel sa mansyon nila. Hindi siya makapaniwala nang malaman niyang nililigawan ni Lance ang nanny ng kanyang pamangkin. Hindi siya papayag na mapikot ng isang gold digger ang kanyang kapatid. Nang makita niya si Yuri ay mabilis niyang nilapitan at kinausap ito. Kaya naman pala nahulog ang loob ni Lance sa babaeng ito dahil maganda at sexy pala ang nanny ni Levi. Pero kahit na, sana man lang hindi nagpalandi ang kanyang kapatid. Yuri, right? You know what? I don't like you here. Sisirain mo lang ang magandang reputasyon ng kapatid ko. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang pinatos ni Lance ang nanny ng anak niya? My God!
Eto ng huling araw mo bilang nani ni Levi. Bibigyan kita ng 1,000,000. Layuan mo lang ang kapatid ko. Huwag ka nang magpakita sa kanya at kung maaari, magtago ka sa liblib na lugar para hindi ka niya mahanap. Napakuyom ng kamao si Yuri. Eto na nga ba ang sinasabi niya? Mali talagang pinayagan niyang manligaw si Lance. Pero anong magagawa niya? Mahal na niya ito at sobrang hirap niyang tanggihan. Bakit hindi ka makapagsalita? Ha? Kulang pa ba ang 1,000,000? Sige, dadagdagan ko. 1.5 million. Sobrang laki na niyan. Mawalang galang na po. Hindi po ako gold digger. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Isaksak niyo po sa baga niyo ang 1.5 million na yan. Huwag po kayong mag-alala. Aalis po ako ngayon. Siya nga pala, hindi rin po kita gusto. Bye. Bago umalis si Yuri, nag-iwan muna siya ng sulat kay Levi at Lance. Wala kasi silang dalawa sa mansyon ngayon, kaya hindi siya makakapagpaalam ng personal sa kanila. Yuri, mamimiss ka namin. Umiiyak na sabi ni Jovi. Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa sa'yo ni Ma'am Rachel, Yuri. Ganon talaga iyon magsalita at overprotective talaga siya sa kanyang nakababatang kapatid. Gustuhin man kitang ipagtanggol pero baka masisante rin ako tulad mo. Malungkot na sabi ni Rosie. Mas mabuti nang hindi ka nakialam kanina, Manang Rosie. Kayo na pong bahala kay Levi ha. Paano ba yan? Aalis na po ako at baka ipakaladkad pa ako ng bruhang yun sa mga guard. Sa kabilang banda, nang malaman ni Lance ang ginawa ng kanyang ate kay Yuri, mabilis niyang tinawagan at hinanap ang dalaga. Galit na galit siya sa kanyang ate at talagang ipinagtanggol niya si Yuri. Sinabi niyang hindi ito gold digger at hindi siya tulad ng ibang babae na lumalapit sa kanya. Her intention is real. Nang mahanap ni Lance kung nasaan si Yuri, agad niyang pinuntahan ang dalaga. Yuri, pasensya na sa ginawa sa'yo ni ate ah. Don't worry, pinagsabihan ko na siya at hindi na siya mangingialam sa relasyon nating dalawa. Please, bumalik ka na sa amin oh. Bumalik na tayo sa mansyon. Wika ni Lance at mahigpit niyang niyakap ang dalaga. Lance, tama ang ate mo. Masisira ang maganda mong reputasyon kapag nalaman ng ibang tao na isang katulong lamang ang girlfriend mo. Sobrang layo ng agwat ng buhay nating dalawa. Hindi tayo bagay. Mapait na sabi ni Yuri. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa ating dalawa, Yuri. Sino ba sila? Tsaka aanhin ko ang mayamang babae kung hindi ko naman siya mahal. Yuri, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na wala ka sa tabi namin ni Levi. Please, bumalik ka na sa amin. Magsasalita na sana si Yuri, subalit hindi natuloy nang biglang tumunog ang cellphone ni Lance. Nang marinig niyang iyak ng iyak si Levi sa kabilang linya, mabilis niyang inaya si Lance na bumalik na sila sa mansyon. You're so mean, tita! Mommy Yuri is not a gold digger! Hindi siya katulad ng mga naging nani ko noon. Si daddy kaya ang lumandi kay mommy. Si daddy ang nagpapansin. Si daddy ang may gusto kay mommy. Si daddy ang baliw na baliw kay mommy. Umiiyak na sabi ni Levi. Kanina pa siya nagwawala at hindi siya mapatahan ng mga katulong nila. I'm sorry, Levi. Kapag bumalik ang mommy mo, hihingi agad ako ng tawad. Tahan na! Sambit ni Rachel. Levi, anak, nandito na si mommy. Huwag ka nang umiyak. Nako, tingnan mong sarili mo. Ang dungis-dungis mo na tapos pawisan ka pa. Bumangon ka na dyan sa sahig, sige na. Sambit ni Yuri. Nang makita ni Levi si Yuri, dali-dali siyang bumangon at niyakap niya ito ng mahigpit. Mommy! Don't leave me again. Please, stay ka lang dito forever. I can't live without you. Labis akong nasaktan nang malaman kong umalis ka. Shh! Tahan na anak. Hindi na ako aalis ha. Hindi na aalis si mommy. Naliligo ka na ng pawis oh. Magbihis ka muna. Ate Jovi, pakiabot nga po ng damit ni Levi. Thank you. Pinunasan ni Yuri ang mukha at likod ni Levi para hindi siya matuyuan ng pawis at baka magkasakit pa siya. Tita, huwag mo nang awayin at paalisin ulit si Mommy Yuri. Sasama talaga ako sa kanya kapag pinaalis mo siya ulit. Sambit ni Levi. Don't worry, hindi ko na siya paaalisin at aawayin ulit. I'm so sorry, Yuri. Sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo kaninang umaga. Pasensya na talaga. Sana mapatawad mo pa ako. Maling-mali talaga na hinusgahan kita agad at hindi man lang kita kinilala.
Sambit ni Rachel kay Yuri. Apology accepted, Ma'am Rachel. Sana sa susunod, bigyan mo naman ng benefit of the doubt ang isang tao. Hindi yung huhusgahan mo na agad. Anyway, hindi naman ako nagtanim ng galit sa'yo kasi hindi naman totoo ang mga paratang na sinabi mo. Sa isang linggong kasama niya si Yuri, mas lalong nakilala ni Rachel ang dalaga. Mabait, funny at magaling magluto ang dalaga, kaya nagkasundo agad silang dalawa. Best friend na silang dalawa ngayon. Ang taray! Sa kabilang banda, sinagot na ni Yuri si Lance pagkatapos ng isang buwan na panliligaw niya. Supportive at tanggap ni Rachel ang relasyon nila. Siya na nga mismo ang nagsabi na magpakasal na agad silang dalawa ni Lance. Alam mo, Han, simula nang dumating ka, naging masaya at makulay ng buhay namin ni Levi. Sana, wag mo kaming iwan at kung may problema ka man, sabihin mo agad sa akin. I love you. Sambit ni Lance. I love you too, Lance. Makakaasa kang sa hirap at sa ginhawa. Nasa tabi mo lang ako palagi. Maraming salamat at palagi mo akong pinapasaya at pinapahalagahan. Buong buhay ko, ngayon lang talaga ako naging masaya. Masuyong hinalikan ni Lance ang labi ni Yuri. You deserve to be happy, Yuri. You deserve all the good things that happened in your life right now. Han, ba't parang may tumutuklaw sa likod ko? Diyos ko, ang laki! Sambit ni Yuri. Nakaupo kasi siya ngayon sa kandungan ng kanyang nobyo. Han, may dalaw ka ba ngayon? Wala naman, bakit? Diyos mio, Marimar, mukhang makakatikim na ako ng mala dinosaur na hotdog Han, kakayanin ko ba yan? Yes, Han. Don't worry. I'll be gentle. Dahil first time ni Yuri, kakaibang romansa ang ginawa ni Lance. Hindi niya namalayang napuno na pala niya ng chikinini ang leeg at dibdib ng kanyang nobya. Kakaibang sarap ang naramdaman nilang dalawa nang narating nila ang rurok ng kaligayahan. Hindi pa nakontento si Lance at humirit pa ito ng isang round kaya ang ending, pagod silang pareho pagkatapos ang bakbakan nila sa kama. Good morning, Yuri! Sobrang blooming mo naman today! Wika ni Jovi. Good morning, ate! Blooming talaga ako everyday, no? Charis! Sa bagay, ay siya nga pala, nasa garden ngayon sina Sir Lance at Levi. Doon daw kayo kakain ngayon ng agahan. Sambit ni Jovi. Thank you sa pag-inform, ate. Maiwan na muna kita dyan at pupuntahan ko lang sila. Nang makita ni Levi ang kanyang ina, ay mabilis siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Good morning, Mommy! You look so fresh today. Flowers for you po! Sambit ni Levi. Wow, ang ganda naman ito. Thank you, anak. Good morning din sa'yo. Nakangiting sabi ni Yuri. Magandang umaga sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Flowers for you, honey. I love you. I enjoyed what we did last night. Bulong ni Lance. Namula naman ang magkabilang pisngi ni Yuri. Thank you, hon. Ang aga-aga nilalandi mo na naman ako. Kain na tayo. Mommy, sabi ni Daddy magsiswimming daw tayo ngayon sa dagat. I'm so excited! Halatang excited ka, anak. Nandito pa lang tayo sa mansyon pero naka-rush guard ka na. 3 oras din ang biyahe papunta sa private beach resort ng kaibigan ni Lance. Ang taray, may pag-garland pa silang nalalaman. Tuwang-tuwa si Levi ngayon at para siyang ibon na nakawala sa kanyang hawla. Daddy, Mommy, gusto ko na agad maligo sa dagat! Wait lang, anak. Punta muna tayo sa villa natin bago tayo maligo sa dagat. Huwag kang tumakbo at baka madapa ka. Dile ni Yuri. Mommy, ito po ang isuot nyo para pareho po tayo ng suot. Pero kung gusto mo magsuot ng two-piece, okay lang po. Naku anak, mas gugustuhin ko pang magsuot ng rash guard kaysa two-piece, no? Wait mo lang si mommy ha, magbibihis lang ako. Wow, ang sexy mo pa rin, Han. Kahit na balot ka sa suot mong overall rash guard. Ito talagang patunay na hindi mo kailangang magsuot ng sexy na damit para maakit mo ko. Dahil ngayon pa lang, parang gusto na kitang sunggaban ulit eh. Bulong ni Lance sa kasintahan. Naku, ayan ka na naman. Tara na nga, maligo na tayo sa dagat. Tingnan mo ang anak mo, kanina pa niya gustong lumangoy. Pero in fairness, ang ganda dito, Han. Nakaka-relax talaga at sobrang peaceful. Ang sarap magmuni-muni dito. Maraming salamat, Han, at nag-effort ka talaga na maglaan ng oras sa aming dalawa ni Levi. I love you, Lance. Nang magsawa ng lumangoy si Levi, sinubukan nilang 3 na mag-surfing. Enjoy na enjoy silang 3 kahit na ilang beses na silang bumagsak sa tubig.
Marami rin silang sinubukang beach activities. Nag-snorkeling sila, kayaking at nag-build din sila ng sandcastle. Thank you so much, Mommy and Daddy, ah. I really had fun. I hope maulit-ulit to. You're welcome, anak. Next month, babalik ulit tayo dito. Yay! Hala, may maliit na crab, oh. Sambit ni Levi. Dali-dali siyang tumakbo para habulin ito, subalit sa kasamaang palad, nadapa siya at nasugatan dahil tumama ang tuhod niya sa matulis na shell. Levi! Sigaw ni Lance. Daddy, ang apdi ng tuhod ko. Mommy, it's bleeding. Mamamatay na ba ako? Kukunin na ba ako ni Lord? Umiiyak na tanong ni Levi. Imbes na maawa si Yuri ay bigla na lang siyang natawa kaya mas lalong naiyak si Levi. Daddy, si Mommy tinatawanan ako. Mukhang happy pa siya dahil kukunin na ako ni Lord. Please po, dalhin niyo na po ako sa ospital. Relax lang anak, hindi ka pa mamamatay. Malayo yan sa bituka. Bubuhatin ka ni Daddy ha? I'm sorry baby, hindi sinasadya ni Mommy na tawanan ka. Han, dito muna siya ibaba. Ako na maglilinis at gagamot sa sugat niya. After 1 year, kinasal na si Yuri at Lance. Parang kailan lang noong sinagot niya ito. Ang bilis talaga lumipas ng panahon. Habang tumatagal ang pagsasama nilang dalawa ni Lance, mas lalong naging sweet, caring at understanding ang kanyang asawa, lalo na't buntis siya ngayon. Tuwang-tuwa si Levi nang malaman niyang magiging kuya na siya. Anong problema? Ang aga-aga nakasimangot ka dyan. Tanong ni Lance. Ang aga-aga kasi nakakita na naman ako ng pangit. Sino bang tinutukoy mong pangit at saan mo siya nakita? Nandito sa tabi ko, nakakulay blue. Ay nako, mas maganda siguro kung magsuot ka ng mask para hindi ko nakikita ang buong mukha mo ngayon. Sambit ni Yuri. Alo, grabe siya oh. Pangit ba talaga ako sa paningin mo ngayon, Han? Oo, kaya wag ka nang magtanong ulit. Diba, Daddy, sabi ko sa'yo, huwag kang magpapakita kay Mommy. Ayan tuloy, nasabihan ka ng pangit. Eto, idikit mo sa mukha mo ang pinaprint kong unggoy kay Ate Judy. No way. Ikaw na lang kaya anak. Total, ikaw naman ang nakaisip. Sambit ni Lance. Tahimik! Idadamay mo pa si Levi. Ikaw lang naman ang pangit dito. Sige na Han, idikit mo na yung picture ng unggoy sa mukha mo at pipicturean kita. Walang nagawa si Lance kundi sundin ang kanyang pinakamamahal na asawa. Mahirap naman galitin ang buntis. Mukhang siya ang pinaglilihian ngayon ni Yuri. Mommy, ang tagal naman lumabas ni Baby. Gusto ko na po siyang makita. Sambit ni Levi. Malapit mo na siyang makita anak. After 3 months, makikita at mahahawakan mo na siya. Excited na rin ako masilayan ng prinsesa natin, Han. Sana, maging kamukha mo ang anak natin para may little Yuri kami ni Levi. Honey, may tanong ako. Nagbago bang tingin mo sa akin nang tumaba ako at nagkaroon ako ng maraming stretch mark? Kung ano ang nararamdaman ko sa'yo noon, mas lumalim pa ngayong magkakaroon na tayo ng anak. Never nagbago ang tingin ko sa'yo, Yuri. For me, you're the most beautiful woman in my eyes. Tanggap ko lahat ng changes sa katawan mo. I loved your flaws and everything about you, honey. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na pagkatapos nilang buntisin ang partner nila, iiwan agad nila ito at mambabae. I will never do that to you, Yuri. Ayokong lumaki ang mga anak natin na may galit sa akin. I will be the best role model to them. Thank you for the unconditional love, Lance. Pasensya na kung minsan pinagdududahan kita. Mahal na mahal kita, honey. Bago hinalikan ni Lance ang labi ni Yuri, ay hinalikan niya muna sa noo ang kanyang asawa. He will give all the reassurances just to make Yuri stop overthinking. Dahil ayaw niyang ma-stress ito. Gusto niyang magkaroon ito ng peace of mind at maging masaya palagi. Sa gwapong baby ko naman, palagi mong tandaan na mahal ka ni Mommy ha. Sana wag kang mag-isip ng kung ano-ano kapag nawalan na ako ng time sa'yo kapag nanganak na ako. Pero wag kang mag-alala anak, gagawin ko ang best ko para maalagaan at matutukan kita ng maayos habang nag-aalaga ako sa baby sister mo. Don't worry, Mommy. Hindi po ako magsiselos at magagalit kapag naging busy ka na sa pag-aalaga sa kapatid ko. I love you po, Mommy.
Nang isilang ni Yuri ang babaeng anak nila ni Lance, present lahat ang mga kasambahay nila at pati na rin ang kapatid ng kanyang asawa. Pinagkaguluhan agad nila si Baby Luna nang makita nila ito sa labas ng nursery room. Mommy, ang ganda-ganda ng kapatid ko! Sobrang puti niya! Sambit ni Levi. Honey, bakit ka umiiyak? May mali bang nasabi si Levi? Tanong ni Lance. Paanong hindi ako iiyak? 9 months ko siyang daladala tapos ako ang naghirap na umire at tiniis ang sakit sa panganganak. Tapos ang ending, ikaw lang ang magiging kamukha niya. Tingnan mo oh, ang kutis niya lang ang nakuha niya sa akin. Umiiyak na sabi ni Yuri. Okay lang yan, hon. At least, maganda ang anak natin. Huwag kang mag-alalahan. Dahil baka sa susunod na baby natin, ikaw na ang magiging kamukha niya. Hoy, kapapanganak ko pa lang ha? Tapos nagbabalak ka na dyan na buntisin ulit ako? Diyos ko, pagpahingahin mo naman ako, honey. Hindi ko naman sinabing sundan natin agad si Luna, hon. Tsaka na lang kita bubuntisin ulit after 4 years. Sobrang thankful ni Yuri dahil normal delivery si Luna. Hindi talaga siya pinabayaan ni Lord. Habang lumalaki si Luna, mas lalong nagiging kamukha nito ang kanyang asawa. Parang palengke ang mansyon nila dahil araw-araw sobrang ingay ng mga anak niya, lalo na si Luna. Yehey! Nakauwi na si Daddy! Kuya, buhat mo ko! Salubungin natin si Daddy! Sambit ni Luna. Sige, huwag kang malikot ha! Naku, ang bigat-bigat mo na, Luna! Kain ka kasi ng kain eh! Wika ni Levi. Napanguso naman si Luna. Of course, Kuya. Mabigat na ako dahil 3 years old na ako. Daddy, I miss you so much. Nasaan na po yung pinapabili kong canvas board na gaya kay Kuya? Tanong agad ni Luna. Wala anak, nakalimutan ko. Sorry. Pwedeng bukas na lang? Daddy naman eh. Nag-promise ka sa akin kagabi na bibilhan mo ko ngayon. Tapos bukas naman, hindi na. Nauubos na ang bukas mo. May pasabi-sabi ka pang, yes, my princess, bibilhan ka ni Daddy ng canvas board. Ano pang gusto mo? Tanong ni Luna. Ginaya pa talaga niya ang boses ni Lance. Ikaw kasi, hon, ba't mo naman kasi kinalimutan ang pinapabili niya? Ayan tuloy, umiyak na naman siya. Ang hirap pa naman patahanin ni Luna. Sambit ni Yuri. My princess, sorry na. Huwag ka nang umiyak dyan. Gusto mo bang bilhan din kita ng ice cream bukas? Tumigil agad sa pag-iyak si Luna at hinarap niya ang kanyang ama. Talaga, Daddy? Pipilhan mo kami ni Kuya ng ice cream? O baka naman sinasabi mo lang yan para tumigil na ako sa pag-iyak? Di ako nagjo-joke, anak. Bibilhan ko talaga kayo ng 1 tub ng ice cream. Dahil masyadong sigurista si Luna, vinidyo niya ang kanyang ama habang nagpa-promise itong bumili ng ice cream at canvas board. Dahil kapag nakalimutan niya ito, may penalty siyang 500 pesos. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Luna at Levi nang makita nilang may bitbit na ice cream ang kanilang ama. Levi, Luna, nakauwi na si Daddy. May ice cream akong dala at bumili na rin ako ng cone. Dali-dali namang sinalubong ni Levi at Luna ang kanilang ama at niyakap nila ang magkabilang paa nito. Yehey! Thank you so much, Daddy! I love you po! Sambit ni Luna. Maupo muna kayo sa sofa at kukuha lang si Mommy ng scoop, ha? Sambit ni Yuri. Honey, wala bang kiss dyan bago ka pumunta ng kusina? Tanong ni Lance sa asawa. Later na lang, honey, kapag nasa kwarto na tayo. Ikaw naman mamaya ang pagsisilbihan ko. Nakangiting bulong ni Yuri. Nang sumapit ang linggo, nagsimba silang buong pamilya at pagkatapos nilang magsimba ay nagpiknik sila sa park. Simple at hindi maarte ang dalawang anak nila kaya kahit saan sila dalhin, hindi sila nagrereklamo. Trinain talaga nila ang mga bata na maging simple lang at marunong mag-appreciate sa maliit na bagay. Mas maganda kasi na habang bata pa, tinuturuan na ng magandang asal sina Levi at Luna. Para paglaki nila ay hindi sila maging bastos. Daddy, Mommy, thank you po at nag-e-effort talaga kayo palagi sa family day natin every Sunday. Excited na kaming maglaro ng sack race ni Luna. Sinong gusto mong ka-team, anak? Ako ba o ang daddy mo? Tanong ni Yuri. Ikaw, Mommy,
Tapos si Luna naman ay si Daddy ang ka-team niya. Okay lang ba sa'yo, my Princess Luna? Tanong ni Levi. Yes po, Kuya. Mas pabor nga sa akin nakagrupo ko si Daddy kasi mas mabilis siyang kumilos kaysa kay Mommy. Yes po, Mommy. O sige na, mag-start na tayo. Maglalagay kami ng 2 upuan dito tapos kailangan umikot kayo dito ha. Sige na, pumwesto na kayo doon. Pagkatapos niyong 2, kami naman ang daddy niyo ang maglalabanan. Sambit ni Yuri. My princess, galingan mo ah. Kapag nadapa ka, bangon agad. Tapos tuloy mo lang ang laro. Huwag kang magpapatalo sa kuya mo. Pasensya na Levi, hindi muna kita i-cheer. Natatawang sabi ni Lance. Okay lang, Daddy, kahit di mo ko i-cheer. Alam ko naman na kami ang mananalo ni Mommy. You're so yabang, Kuya. Huwag ka munang magsaya dyan dahil hindi ko hahayaan na manalo kayo ni Mommy. Sambit ni Luna. Tama na pagyayabangan dahil magsisimula na ang laro. Ready? Set? Go! Sigaw ni Yuri. Nalaglag ang panga ng mag-asawa nang makita nilang ang bilis ni Luna. Parang bola itong nagbabounce. Nakuha pa niyang asarin ang kuya nito kaya natawa na lang silang 2. Samantalang si Levi naman, hindi pa siya nakakalahati dahil paulit-ulit siyang natutumba. Kaya mo yan anak! Laban lang Levi! Cheer ni Yuri sa anak. Go lang ng go, Luna! Ang galing-galing mo anak! Ay, natumba! Sambit ni Lance. Lalapitan na sana niya ang kanyang anak dahil nasubsob ang mukha nito sa lupa. Subalit mabilis itong tumayo at pinagpatuloy niya ang laro na parabang walang nangyari. That's my daughter! Palaban! Masayang sigaw ni Lance. Daddy, ikaw na! Bilisan mo para hindi ka mabutan ni Mommy. Masyado mo namang ginalingan kanina, Luna. Of course, Kuya. Ang laki kaya ng premyo. Yehey! Kami ang panalo! Ano ka ngayon, Kuya? Nga, inuna mo kasi ang yabang eh. Ayan tuloy, natalo kayong 2 ni Mommy. Pagkatapos nilang maglaro ng sack race ay nagpahinga muna sila bago kumain ng tanghalian. Tuwing nagpipiknik ang pamilya nila, nagpapagames talaga sila para mas lalong mag-enjoy sina Levi at Luna. Para tuwing family day nila ay excited sila palagi. May hinandaring surprise si Lance at ang mga bata kay Yuri. Wedding anniversary kasi nila ngayon kaya pinaghandaan din nila ang araw na ito. Hinarana ni Lance ang kanyang magandang asawa kaya ang ibang mga pamilya na nandito ngayon sa park ay napapalingon sa gawin nila. Happy anniversary, honey. Thank you for being my rock and joy. Thank you for being the best wife and a mother to our children. May this marriage last forever. Sana huwag kang magsawa sa akin. Palagi mong tatandaan na araw-araw akong baliw sa'yo kaya hindi na ako lilingon pa sa iba. I love you so much, Yuri. Happy anniversary, honey. Ikaw ha, may paharana-harana ka pang nalalaman. Para tuloy akong teenager na kinikilig ngayon. Pero, thank you so much, Lance. Thank you for being a responsible husband and a father. Huwag ka mag-alala, hindi ako magsasawa sa'yo. I love you so much, honey. Dahil anniversary natin ngayon, makaka-score ka sa akin mamaya. Bulong ni Yuri sa asawa. Happy anniversary, Mommy and Daddy! I'm so thankful na kayo ang parents ko. Sana mas tumibay pa ang pagsasamahan ninyong 2. I love you both! Sambit nila